Sige po, 1 minute. Start. 1 minute. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sige po, start na po. Praise Jesus. Simulatan po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, so salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga, pinagpalang umaga po. Yan, maulan na araw po sa ating lahat. Yan, so salamat po sa ating Diyos sa pagkakataon na ito, na tayo po ay muli nagkatipon upang ating sambahin ng Panginoon. Yan, masyado maeko. So salamat po kay Lord sa lahat ng gagawin niya po sa oras na ito. Maniwala po tayo, may gagawin si Lord. Yan, so maniwala po tayo na sa kabutihan ng Panginoon, kasamahan natin ng pananampalataya, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. So muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa gawain ng Panginoon dito sa God's Grace Foursquare Church. Amen. Hallelujah. So salamat po sa ating Diyos at patuloy natin siyang sambahin. Ituon po natin ang ating puso at kaisipan sa Kanya, tayong sa Kanya lamang na siya nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. At kaya purihin natin, sambahin natin ng ating Panginoon. Tayo po lahat tumayo. Yan. So balakpak muna natin si Lord, yung malakas na balakpak ko para sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At tayo po umawit, sambahin natin ng Panginoon. Amen. Mag-isip tayo ng mga pasasalamat sa ating Panginoon. Bago tayo umawit, mag-isip tayo na ano mga dahilan na pwede mo ipagpasalamat sa Panginoon. Magbanggit po kayo ng mga salita, mga papuri, pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos. Oh, we worship you, God. We praise your name. Lord God, hallelujah. You are so good. You are a great God. You are a faithful God. At ikaw ang dahilan ng aming pagparito, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, O Lord God, upang ikaw ay aming pasalamatan. Oh, we worship you. We worship you. We praise your holy name, O God. Hallelujah. Sibo, sambahin natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin yung pinakadakilang pagsamba sa Kanya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Walhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang, purihin siya. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan
purihin ka, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Patuloy natin purihin ng Panginoon at patuloy natin pahayag ang ating kasabigan sa kanyang presensya. You are the most important, Lord God, person in this place, O Lord. You are the reason why we are here, Lord God. Because we want, Lord God, to worship you, to honor you, Lord. Hallelujah. How we praise you, Jesus. Inaasama-sama presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita ng walhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, nakita. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita ng walhati ng iyong mukha. sumasayaw Na nga, kagalak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong buhay na ito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita yung walhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko'y
purihin ka, Panginoon. Yes po, malaya po kayo kumilos, Panginoon. Hallelujah, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat pagkilos mo, Panginoon. Just want to, Lord God, to honor you, to praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Sa aming pagsamba, naniniwala kami, Panginoon, narito kakasama ka namin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, mula nung, Lord, sa sinapupunan pa lamang kami ng aming mga ina, Lord. Nandun ka na. Kumikilos, Lord. Puso ko iyong sinisiyasa. Ang buhay ko iyong alam. Ang lahat ko lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hilingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman.
Yes, O God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagkilos, Panginoon. For you are so good, O God. Salamat po, Diyos, sa bawat kagalingan, sa bawat pagkapala. You are so good, O God. Maraming salamat po sa bagong umaga na to. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, O God. Sambahin ka, Panginoon. So, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Magising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas buhay nang gagaling sa'yo. Taging sandigan ko, lakas buhay nang gagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas buhay nang gagaling sa'yo. Lakas buhay nang gagaling sa'yo. Lakas buhay nang gagaling Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang lakas po namin ay nanggagaling sa iyo, O God. Kaya patuloy kami magpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan. Patuloy kami magsasamba, Panginoon, at pupurihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa oras na ito, sa panibagong umaga, sa panibagong araw. Maraming salamat po, Lord. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Wala kang katulad, wala kang kapares. Salamat po sa bawat kalakasan. Lord, marami kami mga challenges na nararanasan, pero salamat po, nagiging matatag po kami dahil sa inyo. Nagpapatuloy po kami sa ganitong gawain dahil po sa inyo. Nakakaawit kami, nakakapagpuri kami, nakakapagpasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. At kaya karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang pasalamatan. Muli po, Panginoon, siya sa atin niyo po ang aming mga puso't kaisipan. Patawarin kami sa aming mga sala, Panginoon. Lord, kilala niyo kami at kami nagpapangbaba sa iyong
harapan, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Kasaganan lakas namin, hindi namin kaya. Lord, kailangan po namin ng kalakasan mula sa inyo. Pangako niyo po, Panginoon. Lord, sa iyong lakas, Panginoon, kami mapapalakas, kami magiging matatag. Kaya dalangin ko po, Panginoon, maghari ka at iparanas niyo po sa amin ang iyong kapangyarihan. Banal na Espiritu, dalangin po namin ang iyong pagkilos, ang iyong pangungusap. Buksan niyo po ang aming puso at kaisipan nang maunawaan po namin ang bawat ginagawa niyo po sa buhay po namin, na kayo'y tapat, na kayo'y mabuti, kailanman hindi kayo nagbabago, hindi kayo nagkukulang, kayo'y sapat, Panginoon. Salamat po, Diyos, at dinideclare po namin ang katagumpayan in the mighty name of Jesus, at winawasak namin ang lahat ng gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus. Lahat ng pagkilos ng kaaway ay sinisira namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, ikaw ang siyang manguna maghari sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa lahat ng pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa gagawin niyo po sa araw na ito. Naniniwala po kami, Panginoon. Lord, narito ka, kasama ka namin. As you said it to your words, O Lord God, to all my people gather into your name, Lord God, you are in their midst, O Lord. Kaya naniniwala po kami, kasama ka namin, Panginoon, and you are the reason. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Dahil nais na po namin kayong sambahin, nais po namin kayong papurihan. Salamat po sa ganitong mga araw, ganitong pagsamba, Panginoon. Kami napapalakas, kami napapatatag, and thank you, God. Naniniwala kami, Panginoon, napakaganda po ng gagawin niyo po sa araw na ito. Dahil kayo po ang aming Panginoon. Wala po iniisip, kundi ang aming kapakanan. Kaya salamat po, God. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, halakpan natin si Lord. Thank you po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Hallelujah. Amen. So, praise Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Okay. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga po. Yan, palakpakan muna natin si Lord. Yung malakas na palakpak para sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Men, salamat po sa ating Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa Kanyang kabutihan. Men, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat po sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Sa bawat araw-araw. Men, sa bawat pagpapala, sa bawat pagtugon niya. Men, so, nagpapasalamat ako kay Lord. Yan nga. Actually, every time po na umuulan, sabi ko, pinakabahan ako yung sa bahay ko, baka ano. Pero salamat kay Lord. Yan po, doon pa rin, matatag pa rin yung bahay, nagkikipaglaban. Amen. So, salamat po sa ating Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan at patuloy na tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siguro, maaga pa naman po, baka meron po sa inyo na gusto pong magpasalamat. Bukod po sa akin, baka meron po gusto inyo gusto tumayo dito, magpasalamat po sa ating Panginoon. Yan, katulad po ng inawit po natin, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na sa mga pagpapalang ating kakamtan. Baka meron po dito. Gusto nyo po magpasalamat? Opo. Sa inyo po muna yung microphone, magpasalamat po tayo. Meron po. Pumunta muna ako na CR. Meron po ba dito na gusto magpasalamat mo muna kay Lord? Sa lahat, naniniwala po ako, marami po mga ginawang pagpapala ang Panginoon sa atin. Kaya wag po nating sayangin yung pagkakataon na isigaw yung kabutihan ng Panginoon kung paano po niya tayo pinagpapala. Amen. So meron po ba? Sige, praise God. Salamat kayo. Palakpakan muna natin si Lord. Morning po sa bawat isa sa atin. Ako po nagpapasalamat kay Lord na opening pa naman yung church sa sa Apalit ngayon po. Pero kanina po tinawagan ko po si Brother Riquel na pastor. Lubog po. Lubog po, sabi niya, baka hindi po tayo pwedeng maggawain. Pero sabi ko sa kanya, pero papasal ako dyan. Pupunta ako mamaya ako. 3 o'clock po yung gawain natin sa Apalit po. O inayos na po namin kahapon kasama ko si Pastor Jerry. Nagtambak po
kami ng konting buhangin doon sa hagdanan. Yung bahay po mataas naman, yung simbahan po natin doon. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na yun, na para bang binibigyan ako ng trials na pupunta ka ba doon, kahit na lubog. Para bang dinidiscourage ako ng kaaway. Pero sabi ko kanina kay Brother Raquel, pupunta ako dyan, Brad, ka ako. Kahit na hindi makapunta yung kotse, iwan ko na lang doon sa McDo ako. At maglalakad na lang ako. O sige pastor, antayin ka namin kanya. Pero ganun pa rin, sabi nga na, kahit na anong sitwasyon, anong dinadaanan natin, kapag patungkol kay Lord, dapat po gawin po natin. Ano? Gawin po natin. Huwag po tayong magpahadlang sa mga nakikita natin, naririnig natin. Dapat tuloy lang po tayo. Huwag po tayong mabahala kung bumabagyo man o ano man nangyayari sa panahon. Kung patungkol kay Lord, dapat po gawin po natin. Amen? Ayun lang po, papasalamat ako dahil first time ko na maggawain. Marami pong mga member doon, mga kaluluwa sa palit na nag-aantay po mamaya sa akin. Kaya ganun pa rin, tutuloy po yung gawain kahit na lubog. Yung sambahan po natin doon, hindi naman lubog. Mataas po yung lugar. Amen. Yun pa, salamat kay Lord. Okay. So, lako muna natin si Lord. Yung malakas sa malakpak. Amen. So, praise God. Salamat po sa ating Panginoon. So, yun. So, salamat po sa ating Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala. Nawa magkaroon tayo sa susunod po ng lakas na loob para magpasalamat po sa ating Panginoon. Amen. So, wag po natin sayangin. Ako po na nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon sa bawat kalakasan. Lahat po tayo. Alam ko, naniniwala ako marami tayong dapat magpasalamat sa Panginoon. May marami mga pagsubok. Actually, sabi nga po, yung mga pagsubok na yan ginagamit ng Panginoon para mas lalo natin makita yung kabutihan ng Diyos. Kasi kung walang pagsubok, paano natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon? Katulad po ng napag-aaralan po natin, di ba? Thank you, Jesus. So, yung pinag-aaralan po natin, kung natatandaan nyo pa po, doon sa babaeng nagdurugo na matagal na panahon. 12 years na nagdurugo. Natatandaan niyo po ba yung last Sunday? Yung babaeng grabe na nagdurugo siya, hinang-hina na siya. Hinawakan niya lang yung laylayan ng ating Panginoon. Sabi niya, nananampalataya siya. Nahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon. Sabi niya, gagaling ako. So, kahit na hinang-hina ang kanyang katawan, nagpumilit siyang hawakan ng laylayan ng Panginoon at nakaranas nga siya ng kagalingan. Sabi nga ng Panginoong Sus, sinong humawak sa akin? Sabi nga niya, di ba? Kasi sabi niya, merong kapangyarihan na dumaloy sa akin. So, makita natin itong babae ito nga nakaranas ng kagalingan dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya kung tayo nananampalataya kay Lord, tiyak po tayo nakakaranas sa mga pagkapala sa Panginoon. Amen! Praise God! Palakpan muna natin sa Lord. So, ituloy natin yung ating tinatalakay po. Actually po, yung pangyayari doon, sabi nga po, nung una naglalakad ng Panginoon, bigla may sumalubog sa kanya. Yan. Yung isang pinuno, okay, ng sinagoga, na kung saan pinuno ng sinagoga, yung kanyang anak, si Jairo po, yung kanyang anak ay malubha ang karamdaman. Tama po ba? Na halos sabi nga po, 50-50 po, malapit ng mamatay. Ngayon, lumapit siya sa Panginoong Hesus kung pwede puntahan niya ang kanyang anak para makaranas po ng kagalingan. Ngayon, habang sila naglalakad, biglang itong babae ito na dinudugo ng 12 taon. Ang sabi nga po,
nakatingin na siya sa napakaraming doktor pero walang nakapagpagaling sa kanya. Naubos na halos lahat ng kanyang mga ari-arian pero halos nga po walang makapagpagaling sa kanya. At nang marinig niya, malaman niya na ang ating Panginoong Jesus ay naglalakad, okay, padaan sa kanilang lugar. So kahit maraming tao, siya ay nagpumilit para mahawakan ang laylayan ng Panginoon. Sabi niya, mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan. Laylayan pa lamang yon. Sabi niya, gagaling ako. At yun nga ang naranasan ng babaeng ito. Amen? Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, huwag nating sayangin yung pagkakataon na ma-encounter natin si Lord, maranasan natin ang kanyang presensya. Amen? So praise God, hallelujah. Yan. So, sabi nga po, naniwala siya kay Jesus at nagpakatatag po siya. Kung natatandaan niyo po, nagpursige po siya. Yan. So, ito yung mga taong may pananampalataya sa Panginoon Jesus. Sabi nga po, siya'y naniniwala kay Jesus na kayang tugunin ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. At ang pangangailangan ng babaeng yon ay kagalingan. So, nanampalataya siya, naniwala siya kay Jesus na pagagalingin siya. Amen? At yun ang kanyang naranasan, na kahit sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagpakatatag po siya at naniniwala siya sa Panginoong Sus, mararanasan niya ang kanyang pagkapala. Siya po'y nagpursige, hindi siya nawalan ng pag-asa. So, pag-aralan po natin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ano ba ang nagagawa ng pananampalataya? Bakit lagi sinasabi ng Panginoong Sus, pananampalataya? Yan, sa mga lumalapit sa Kanya na nangangailangan ng kagalingan, lagi sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung mga tao na kusaan kasama niya habang sila nasa bangka, no, dumating yung malakas na unos. Yan, dumating yung malakas na unos, natakot ang kanyang mga disciples. Samantalang itong mga disciples na to, nakita na nila kung paano nagpagaling ang Panginoon sa lahat ng karamdaman, nagpalayas ng mga demonyo. Pero nung time na nandun sila sa gitna ng kapagsubukan, naligalig sila. Naligalig sila. At sabi nga nila, Panginoon, gumising ka. Sabi nila, mamamatay na po tayo. Ang sabi nila, ang sabi ng Panginoong Sus, napakaliit naman ng iyong pananampalataya. Sinuway niya ang malakas na unos at tumigil. Madalas po, maaring ganun din po tayo. No? Nakakaranas tayo ng mga pagpapala sa Panginoon. Then nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero darating ng matinding pagsubok, minsan nayuyugyug tayo. So, ang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, kailangan natin ng pananampalataya. At ang pananampalataya, ito'y kasiguraduhan kahit sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pananampalataya na tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Yan ang pananampalataya. At ang pananampalataya, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, tayo'y nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya naniniwala ko, habang tayo nakikinig ng mga salita ng Panginoon, lalong lumalalim ang ating pananampalataya. Sige po. Kaya nga minsan sinasabi ko, itong bahay ko, napakatindi ng pananampalataya. Pag tinignan niyo po yung bahay ko, wala pong laman yung mga yung mga kahoy, walang laman. As yung walang laman. Walang laman. Pwede, pag kinatok mo, di ba, siya, walang laman. Alam niyo po ba, pinantungkod ko yung, di ba yung mga ganito, meron silang parang karton na matigas po, na pinang rolyo. Yes po, yun po ang pinantungkod ko. Yun po. Sabi ko, kapag umuulan ng malakas, lalo kagabi, di ba? Ang lakas po ng ulan. Yan, so si Pastor Randy, hinatid ko, basang-basa po. So, tawag doon, sabi ko, tindi ng pananampalataya ng bahay na to. Salamat po kay Lord. Yung ginawa kong lababo, banggera, bumigay na dahil sa nga puro wala ng laman. Pero ito, salamat na lang kay Lord, itong bubong hindi bumibigay. Salamat po kay Lord. Sa nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Sabi nga po, kung titignan natin, ang daming ginagawa ng Panginoon. Ang daming pagkilos ng Panginoon na dapat nating mga ibigay na pasasalamat, pagpupuri sa Kanya. Amen. So, kapangyarihan ng pananampalataya na maaring minsan nasusubok po tayo,
Yan, dumarating yung mga sumusunod-sunod na pagsubok. Pero may binigay sa atin si Lord. Nakaparaanan ito yung pananampalataya. Sabihin nga po natin, pananampalataya. Yeah, amen. Ako sa mga estudyante ko po, like ko sinasabi sa mga sa school, bago ako mag-start ng pagtuturo, o sabihin mo sa sarili mo, mahal ka ng Diyos. Yan, sabihin po natin sa mga sarili natin, mahal ako ng Diyos. Yan, mahal po tayo ng Diyos. Marami mga nangyayari sa buhay natin, pero panghawakan po natin, ang Diyos ay mabuti. Yan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. Praise God. Palakpakan mo natin si Lord. Kapangyarihan ng pananampalataya. Sabi nga po sa ating teksto, sa Marcos chapter 5 verse 34, sabi po dito, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Sa Tagalog, tatagalogin po natin sa Marcos, Kabanata 5, versikulo 34. Sabi po, sinabi ng Panginoon, doon sa babaeng yon, ang iyong pananampalataya ay pinagaling ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, kaya humayo ka ng payapa. At ikaw ay malaya mula sa paghihirap. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, go in peace. Humayo ka ng may payapa, na payapa. At ikaw ay pinalaya mula sa paghihirap. Amen. Hallelujah. So tayo po ay pinalaya. Sabi nga po natin, pinalaya. Pinalaya. Ayan, so malaya ka. Malaya ka. Yung mga ginagawa, mga sitwasyon natin sa buhay, mga ginagamit lang ng kaawayan para tayo nilangin. Pero tandaan po natin na tayo malaya na. Mula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, binigyan kanya ng kapayapaan. Oo, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, pero payapa tayo. Payapa. Hindi katulad nung wala tayo sa Panginoon. Nung wala tayo pa sa Panginoon, grabe. Kung paano tayo magmukmok, kung paano tayo magalit, kung paano tayo ma-torture yung kaisipan natin sa pag-iisip ng mga solusyon. Pero nung meron tayong Panginoon, nalangin tayo, sumamba tayo sa Kanya, sa mga oras na yung pinapayapa niya tayo. Amen. At naniniwala ako pagkatapos po ng gawain ito, iba na tayo. Iba na yung puso natin, iba na yung kaisipan natin. Pinalaya tayo mula dun sa mga ginagawa ng problema, ginagawa ng pagsubok, ginagawa ng kahirapan. Kasi pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, unang kapangyarihan ng pananampalataya, kagalingan. Kagalingan. Hallelujah. Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga pas na kanyang tinanggap. So, ito po yung katibayan na tayo po sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo nakakaranas ng kagalingan. Kapag meron tayong mga nararamdaman, sabihin natin sa Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga latay, ako'y po pinagaling. Pinagaling mo na. Kasi po sabi po dito, sa pamamagitan yung mga hampas na kanyang tinanggap, tayo kanyang pinagaling mula sa ating mga karamdaman. At ang pinakamatinding karamdaman natin mga tao, ito yung kasalanan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa mga tinanggap niyang bugbog, sa tinanggap niyang mga sugat, sa tinanggap niyang mga pahirap, tayo kanyang pinagaling mula sa ating mga kasalanan. Amen. At bukod, sige palakpakan natin si Lord, bukod po doon, amen, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, tayo po pinagaling ng Panginoon. So panghawakan natin ang kanyang salita, na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya kung tayo may karamdaman, Lord, alam ko po pinagaling niyo na po ako. Mula doon sa pagkakampas niyo po doon sa krus ng Kalbaryo, kasama noon yung kagalingan ko sa lahat ng aking mga karamdaman. Amen! Panghawakan natin, paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kagalingan. Sabihin nga po natin, kagalingan. At sabihin natin, ako'y magaling na. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Magaling na po kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Sabi nga po, pangalawa ko na po ito kasi yung kanina, kagalingan, no? Nagkamali lang po tayo. Pangalawa po, kapayapaan.
kapayapaan. Kapayapaan. Yun ang natanggap po ng babae. Itong natatandaan niyo po. Natanggap ng babae, kagalingan. Pangalawa, sabi nga ng Panginoon, go in peace. Humayo ka ng payapa. Kapayapaan. Yan ang natatanggap natin. Yan ang kapangyarihan na gagawa ng pananampalataya. Tapos sabi na nga ng Panginoon, sabi niya, sino ba makapagpapahaba ng kanyang buhay kung lagi siya nag-aalala? Mas lalong iiksi ang buhay niya kapag lagi siya nag-aalala. Tama po ba? Pwede kang ma-atake. Pwede kang mabaliw. Pwede kang ma-stress. Ma-depress. Walang makapagpapahaba. Sabi ng Panginoon, kapag dahil kay Lord, dahil sa pananampalataya, mananalangin ka kay Lord, tatawag ka sa Kanya. Makakaranas ka ng kapayapaan kasi sabi niya, ako bahala. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Ganun ang maranasan ng babae na nagtiwala siya sa Panginoon, iburuhos niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, mahawakan ko lamang ang laylayan niya, gagaling ako. At ang gumaling siya, nagkaroon siya ng kagalingan at kapayapaan. Sabi ng Panginoon, humayo ka ng payapa. Amen? Sabi nga natin, kapayapaan. At yan ang pinakakailangan natin. Kapayapaan. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lahat tayo nakakaranas ng mga kahirapan, kabigatan sa buhay. Lahat tayo. Walang excuse dyan. Maaaring may mga tao magaling lang magdala. Pero lahat tayo nakakaranas. Amen. Pero kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, sabi niya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Sa ibang version, kapayapaan. Di ba kapahingahan, kapayapaan? Di ba pagpayapa ka, nakakapagpahinga ka? Yan ang kailangan natin. Lumapit tayo sa Panginoon. Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Kapahingahan. Marami ka bang mga pinagdaraanan? Marami ka bang iniisip? Marami ka bang mga pinoproblema? Lumapit ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Thank God. Ako totoo po, kaninang umaga, sabi ko, Lord, ang daming gumugulo sa isip ko. Dami kong iniisip. At ang akala ng mga co-teacher ko, ano mang mga pinoproblema mo? Sabi niya, mag-isa ka lang. Wala ka ng mga anak, wala ka mang ganito. Ang dami mong pinoproblema. Bakit marami kang ganito? Ay, ganyan. So, hindi na lang po humigo basta ako. So, kaninang umaga talaga nag-pray ako kay Lord. Lord, kayo na po bahala. Sinusuko ko po sa inyo lahat. Kasi di ko kaya ako. Di ako tatagal. Kailangan ko po kayo. Sabi nga nung nagtanong isang co-teacher, nagulat ako sa tanong niya. Anong Friday ba yun o Thursday? Nagulat ako. Masaya ka pa ba sa pagtuturo mo? Bilang teacher, masaya ka bang maging guro? Noong una po, ngayon di na. Sabi ko, ngayon di na po. Bakit? Tapos, basta po ha. Nagbigay ako mga kating dahilan, pero hindi ko sinabi lahat. Masasabi ko na lang, ito po, kasi bilin sa akin ng isa sa mga naging principal ka. Huwag ako masyadong dito. Mag-ingat na lang ako sa mga kasama ko. Kasi maraming mga huwan, nakala mo mabait, pero hindi pala. Sabi niya po sa akin. So, pinanghawakan ko po yun. Kaya sabi ko, nag-iingat lang ako. So, yun po. So, kapayapaan, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pangatlo, bakit for number 1 lahat? Nangyari. Kalayaan. Last week pa po kasi yan. So, pero chinek ko kagabi, sabi ko, tama naman. Baka gusto ng Panginoon, laging number 1 yan na makakamtan natin sa buhay natin. Ewan ko, bakit nagbago? So, kalayaan. So, sabi po, kalayaan. Pag sinabing kalayaan, malaya ka. Di ba sinabi natin kanina, malaya. Kalayaan. Sabi nga po ng Panginoon dun sa babae, pinalaya ka mula sa iyong mga paghihirap. Pag sinabi pong pinalaya,
Hindi na tayo doon sa dating kalagayan. Kung natatandaan nyo po, ewan ko lang po na kwento po dito. Narinig ko lang din po yung kwentong yun. Isang mama daw na merong maraming pasan-pasan habang siya'y naglalakad. Okay? Naglalakad siya na may pasan-pasan. Buhat-buhat niya. Okay? Ngayon po, may dumaan na jeep. May dumaan na jeep, kaso puno na yung jeep. Ang pwede lang niyang gawin ay, tawag dito, sumabit po sa, kung napagdaanan niya, kasi kami po, ako napagdaanan po sa buhay ko nung nag-aaral po kasi kami, malayo po yung mga eskwela, kailangan po namin sumakay ng tricycle at jeep. So yun po, madalas po, kami po yung sumasabit lang po. Pero ganun, pareho lang yung bayad. So, may dumaan na nagpasakay dun sa mama, na kaya lang sasabit lang siya. Ngayon, habang siya nakasabit, pasan-pasan pa rin niya yung buhat niya. Magigets niyo po? Nung naglalakad siya, may pasan po siya. Nung sumakay siya sa jeep, pasan-pasan pa rin niya yung kanyang binubuhat. So tayo po, malaya na. Yung lalaking yung pwede naman niyang bitawan, yung kanyang pasan-pasan. Tayo po'y malaya na, huwag mo nang pasanin. Ibinigay mo na sa Panginoon, huwag mo nang pasanin. Pinagkatiwala mo na sa Panginoon, bakit pa rin ikaw ang gustong bumagbitbit nito? Amen. Tandaan po natin tayo po'y malaya. Sabi nga po sa Galatia chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Huwag ka nang muling magpapaalipin sa kasalanan. Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Pinalaya ka na mula dun sa mga ganito ginagawa mo sa buhay nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Pinalaya ka na, huwag mo nang babalikan yun. Iba ka na. Hindi na ikaw yung dati. Binago ka na ng Panginoon. Pinanganak ka ng muli. Hindi na ikaw yung dati na konting pagsubok, ayaw mo na kay Lord. Konting alok lang ni Satanas, kukunin mo na. Pinalaya ka na. Ibig sabihin, binago ka na. Amen. Paano ba yung binago? Siguro balakpan natin si Lord. Yung mga dati nating ginagawa, huwag mo nang gagawin. Iniwan mo na yan eh. Sinuko mo na yan eh. Inalis ka na ng Panginoon sa ganung buhay. Pwede ka namang mabuhay kahit wala yun. Minsan, iniisip lang natin. Pero huwag tayong magpapatalo sa ginagawa ng kaaway. Binalaya na tayo. Sabi nga po dito, huwag ka nang paaalipin pang muli. Alam niyo po yung alipin na walang magawa. Pero meron na tayong magagawa. Kasi nasa sa atin si Kristo, nagit na makapangyarihan kahit na kanino pa man. Huwag mo nang babalik-balikan. Iwanan mo na. Pwede mong bitawan. Huwag mong pasanin. Bitawan. Isuko mo lahat sa Panginoon kung hindi mo kaya. Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Sige po tayong lahat tumayo. Naniniwala ako maraming ginawa ang Panginoon sa oras na ito. Marami siyang ipinahayag sa atin. Sige po tayo magipag-usap kay Lord. Meron ka pa bang mga bagay na kailangan mong isuko sa Panginoon? Kailangan natin ng pananampalataya. Maranasan mo lamang ang presensya ng Panginoon. Diyan ika'y gagaling, papayapa at lalaya. Kung ikaw ay binabalikan ng dati mong pagkatao, humiling ka ng tulong sa Panginoon, isuko mo lahat sa Kanya. Huwag mo nang babalikan. Bitawan na natin. Oh, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Yes, Jesus. Salamat po, Lord. Oh, we worship you, God. Salamat po, Jesus Christ. Siguro, magpag-usap tayo sa Panginoon. Isuko po natin ang lahat sa Kanya. I-surrender po natin ang lahat sa Panginoon. I-surrender natin lahat sa Kanya. Lumapit ka. Sabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan.
Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? Ang Diyos ay nariyan. Malapit lang ang Panginoon. Hayaan mo maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Lumapit ka. Sabihin mo sa Kanya, kailangan mo ng kagalingan. Lumapit ka. Yung kagalingan, hindi lamang po sakit yan. Hindi lamang po sukat. Pati yung mga nangyayari sa buhay natin. Mga taong gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa atin. Mga problema. Mga nagtutorture sa ating kaisipan. Kahirapan. Kaya isuko natin sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang imposible. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Ang Diyos ng kapayapaan. Hallelujah, manampalataya ka sa Kanya. Hallelujah, God. Urabakan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord God, na malapit kami sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama. At alam niyo po ang kalagayan ko na, Lord, huwag niyo pong hayaan na maalipin kami ng kahirapan. Huwag niyo pong hayaan na maalipin kami ng kakulangan sa mga material na kailangan ko namin, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na maalipin kami ng mga problema, ng mga pagsubok, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na maalipin kami ng kasalanan, Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang kumilos sa buhay namin. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Kailangan po namin kayo, God. Puso ko iyong sinisiyasat. Ang buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lin, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Bagay ay piningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat Panginoon, salamat.
kami yung pinalaya. Hallelujah! Kaya mihahayo, pupurihin ka, sasambahin ka, paglilingkuran ka, Panginoon. Because you deserve it, O Lord God, karapat-dapat ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkakala. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat po, Panginoon. Pinago niyo po kami at patuloy niyo kami binabago araw-araw. Maraming salamat po. Lord, i-bless niyo po ang aking mga kapatid. Patuloy na pagkakala ang sumayin niyo sa kapangyarihan ng pananampalataya na binigay sa inyo ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Kayo'y pinagaling, kayo'y pinayama, kayo'y pinalaya kasama ng iyong buong pamilya. Kaya tayo patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Every time na kami sasamba, nagkakatipon, Lord, hindi niyo pinagkakait sa amin ang iyong presensya. Nakakaranas kami ng kapayapaan, kagalakan. Salamat po. Salamat po sa pananampalatayang ito na nag-uudyok sa amin, nagbibigay sa amin ng katatagan upang kami magpatuloy sa pagpupuri, sa pagsamba sa iyo. You are so good. Mabuting kang dakila. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, bless po ang aking mga kapatid at panghawakan po nila kayo makapangyarihan at walang imposible sa inyo. Ano man po ang kakahilingan nila, ano man po ang sitwasyon po nila, naniniwala ko, Panginoon, maranasan ka lang namin. Maranasan po namin ang kasagutan sa aming mga dalangin. Thank you so much, Lord. Napakabuti. Oh, we praise you, God. Praise Jesus. Sa lahat po na may karamdaman, Lord, sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus, kapisan ng Banal na Espiritu, ipinapakayag ko ang kagalingan in the mighty name of Jesus, a complete healing, yung katawan na bago ng dahil sa karamdaman, ng dahil sa sakit, magiging maayos ang lahat ng ito. Magkakaroon ng panibagong kalakasan ng aming pangangatawan. Sa lahat ng may karamdaman, nakaranas ng karamdaman, makakaranas ng ganitong iba yung kagalingan, iba yung kalakasan sa kanilang mga pangangatawan. At ang kanilang mga puso na puno ng kalungkutan, ng kabigatan, Lord, makakaranas ng kapayapaan in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, na kung saan, Lord, pilit na kinukulong ng kaaway dahil sa kasalanan, Panginoon, pilit na binabalik, Lord. Lord, palayaan niyo po ang bawat isa sa ngalan ng Panginoong Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat po, God, sa iyong kaputihan. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po. You are so good. You are a great God, and we worship you in Jesus' mighty name. Lahat po na ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo tayo. Thank you, Lord. Thank you po sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Salamat po sa ating Diyos. Naniniwala po ko na grabe po yung ginagawa ng Panginoon. Kapag patuloy tayo na panghawakan natin yung pananampalataya, maniniwala ko walang imposible sa Panginoon. God is a powerful God. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit gaano man tayo kadami sa mundong ito, nakikita niya tayo. Tayo pa kanya na nagpupuri sa Kanya. Amen! Praise God! Palakpakan natin si Lord. Tawagin po natin si Pastor Victor. Total nandyan po siya para sa ating pagkakaloob po. So, ihanda po natin yung ating mga offering. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Yes. Okay, glad. Salamat po sa ating Panginoon na sa mga mensahe na ating narinig sa umagang ito. Tunay nga po na kailangan po natin na bawat mananampalataya, yung mga bagay na
na banggit ni Pastor Jerry na yung mga kailangan po yung pananampalataya po natin at yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon ay paggawakan po natin. Dahil hindi po sige po, tayo po yung manalangin. Ilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na lumakas po ang aming pananampalataya sa mga salitang aming narinig sa umagang ito. Nawat na natin po, Diyos, tumimo po sa bawat isa sa amin ang bawat narinig po naming mensahe sa umagang ito. Lalong-lalo na po yung pananampalataya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Dalahin ko rin po, Panginoon, ang mga pusong magbibigay, magkakaloob sa iyong gawain, o Diyos, na hindi po sayang ang kanilang pagbibigay, Panginoon. Bagkus, o Diyos, magagamit po ito sa ikakalawak po ng gawain dito po sa San Simon, Panginoon. Kaya dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat kamay na magbibigay, magkakaloob ang kanilang bukal na puso na makapagbigay po sa gawain ito. Maraming salamat po. I-bless mo po ang mga tao dito po sa San Simon. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pagpupuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sige po tayo salamat. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Sige. Happy giving po. Sige tayo lahat, tumayo. Umawit muna tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, God, salamat. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumama. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, King Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, magsasaya sa piling mo. Sige ba tayo ba'y manalangin? Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong pagkilos habang kami sumasamba. Maraming salamat po for giving us, Lord God, sa pagbigay niyo po sa amin ng pagkakataon na kami magkatipon, nakapagpuri, nakapagsamba. Salamat po sa linggong ito, sa araw na ito. Salamat po, Lord God. Marami man po mga challenges katulad po ng ulan. Pero salamat pa rin. Ito po, nakapag-gather po
kami, nagkatipon kami. Salamat po. Lord, pinalakas niyo kami muli. Pinatatag niyo po kami muli, Panginoon. At salamat po sa rumaragas ang pagkapala. I do believe, Lord God, pinagpala niyo po ang bawat isa. Sige po, pwede natin ilagay yung kamay natin sa ating dibdib. Lord, maraming salamat. Pinagpala niyo kami, pinalaya niyo kami, pinagaling niyo kami, at salamat po sa kapayapaan. I-bless niyo po ang aking mga kapatid kasama ng kanilang buong pamilya. Dalangin ko po na hindi lamang sila ang makakilala sa inyo, kundi ang buong pamilya po nila ay makakilala, makaranas po, Panginoon, ng pagpapala mula sa inyo. Buksan niyo po ang kanilang puso't kaisipan nang makita nila, kailangan po nila ang kaligtasan mula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po bawat isa ilayo sa anumang kapahamakan. Sabihin nga po natin, ako'y pinagpala. Ako'y pinalaya. Ako'y pinatatag. Mahal ako ng Diyos. At patuloy ako magpupuri, sasamba sa Kanya. Pinagaling na rin ako ng Panginoon sa anumang karamdaman. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ingatan niyo po ang bawat isa at patuloy tulungan niyo po kami magningning sa gitna ng sanlibutan ito. We worship you, we praise you in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Maraming salamat po. Humayo po tayo ng nagpupuri sa Panginoon. Salamat po. God bless.